Sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan
ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan sa privilege speech ni Congressman Leandro Leveste. No? Actually, kahapon pa sana siyang magsalita dyan sa plenaryo. Kaso lang ay hindi po siya pinagbigyan at biglang nag-suspend no, yung sesyon ng Kongreso kahapon. At ngayong araw, ngayong hapon ay natuloy na mga kababayan at diretsahang sinabi ni Congressman Leandro Leveste na si Congressman Edwin Garjola di umano ang gumastos no, nung pagtakbo sa kandidatura ni Vilma Santos, Recto at ni Luis Manzano doon sa Batangas nung nakarang eleksyon sa midterm election. Although hindi naman po yan yung kini-question ni Congressman Leveste, no? Yung problema lang or yung kini-question niya dito, bakit si Garjola yung gumastos? Ano ang kapalit? Yun po yung tanong, no? Ang malaking tanong ni Congressman Leveste, bakit si Garjola na hindi naman siya yung tumakbo, bakit siya yung gumastos? At alam naman po ng lahat na malaking kontraktor no itong si Congressman Garjola at nadawit nga po siya dito sa ICI no itong investigation nila dito sa flood control issues no or flood control scandal mga kababayan. At sumagot naman dito din si Congressman Ryan Recto no yung anak ni Vilma Santos at ni Ralph Recto na pinabulaanan niya na wala daw katotohanan yung mga sinasabi ni Congressman Leveste mga kababayan no at based on ano lang daw chismis lang daw yata mga kababayan yung mga sinasabi dito ni Congressman Leandro Leveste mga kababayan. At sa opinion ko naman dito mga kababayan no, sobrang bilib po ako dito sa tapang no ni Congressman Leveste dahil
dahil kung wala po siyang matibay na ebidensya dyan ay pwede siyang makakasuhan, no? At especially hindi po mga maliliit na tao itong kinakalaban niya. Si Recto ay executive secretary, no? Dating finance secretary at ngayon executive secretary. Yung governor ng Batangas si Vilma Santos, at talagang malaking tao, malaking politiko mga kabayan, na or tumatanda na sa politika itong mga kinakalaban niya. Samantalang itong si Congressman Libeste ay bago pa lang, no? First timer congressman pa lang yata itong si Congressman Libeste, kaya believe po ko sa tapang niya, kagaya po dito ni Congressman Kiko Barsaga na talagang walang patumpik-tumpik na nagsalita, no, doon sa mga kasamahan niyang mga congressman. At itong kongreso ngayon ay bagsak nga yung kanilang ratings mga kabayan, no, or yung tiwala ng taong bayan dahil dito, at binansagan na nga po silang crocodiles, no, or House of Crooks, itong House of Representatives, dahil nga dito sa mga ganitong congressman na halos lahat sa kanila talaga ay hindi talaga kagaya nila Congressman Libeste at ni Congressman Kiko Barsaga, na hinahangaan ng karamihan, lalo sa mga taong galit sa korupsyon ngayon mga kabayan, sa flood control, dahil yung mga karamihan, lalo na yung mga matatandang congressman na pabalik-balik na lang dyan sa kongreso, ay nananahimik, no? Sobrang tahimik nila dito sa flood control mga kabayan, corruption. Bakit kaya mga kabayan? Yun yung ating tanong, bakit tahimik yung mga tumatanda na dyan, pabalik-balik na dyan sa kongreso ng mga congressman? Sobrang tahimik nila dito sa flood control corruption mga kababayan. So bakit kaya? Sobrang tahimik yung mga congressman na yan. At itong dalawang batang or bagitong congressman lang yung malakas ang loob talagang kumakalaban, no? At talagang diretsahan na sinaway, no? Kasi talagang binabangon nila yung image ng kongreso mga kababayan mula sa taong bayan, dahil sobrang wasak na yung kanilang institusyon, no? Yung House of Representatives at House of Crooks na nga yung bansag sa kanila ng karamihan, dahil dito sa simula sa GAA, yung mga budget insertions at kung ano-ano pa, mga project na nilalako, at itong mga kontraktor na mga congressman mga kababayan. So talagang itong dalawang congressman lang, lalo na ito ngayon si Congressman Libeste, ang malakas ang loob na kumakalaban dito sa kailang mga kasamahan mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa privilege speech ni Congressman Libeste, na gusto pang ipa-strike ni Ridon pala mga kababayan, no? Yung kanyang privilege speech, yung entire privilege speech niya, gusto niyang ipatanggal doon sa record, sa minutes ng kanilang house mga kababayan, sa kongreso, no? Gusto niyang ipa-delete mga kababayan, at talagang makikita natin na guilty yung karamihan sa kanila doon, dahil ayaw nilang tala doon sa record nila yung speech ni Congressman Libeste mga kababayan. Although yung kini-question lang naman ni Congressman Libeste nga ay patungkol doon sa kay Garjola, na di umano'y gumastos doon sa kapag takbo ni Vilma Santos Recto at ni Luis Manzano, no? At itong bigayan nga ng ayuda, itong bawat barangay makinabang program ng ni PBBM, na lahat daw barangay mabigyan, pero 84 barangays nga ng distrito ni Congressman Libeste ay hindi binigyan ng governor, no, ng provincial government mga kababayan. So isa rin yan sa mga talagang ikinagalit din ni Congressman Libeste, no, na knowing na hindi naman pera ng provincial government or hindi pera ng politiko, kahit ni PBBM yung pinamimigay, pero hindi po lahat nabigyan mga kababayan, dahil sa sinasabi ni Congressman Libeste na di umano'y nagtampo itong si Governor Vilma Santos nga dito sa mga barangays na ito mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.